Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jericho's TV. Anyway guys, wala nang bayad ka, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's video o reflection, sino nga ba ang gustong maging dakila? Diba? O sino yung totoong dakila? So, sa panahon natin ngayon guys, marami tayong tinatawag na the GOAT o the greatest of all time. Sa larangan ng basketball, halimbawa lang, di ba? Pinagtatalunan, ito bang si Michael Jordan o ito yung si King James, di ba? Kasi mga magagaling sa basketball guys. Pagdating naman sa larangan ng banda, di ba? Mga naunang banda, mga Beatles o Rolling Stones daw. Pagdating naman sa pop music o king of pop, sino ba ang pinaka greatest pop singer? Si Michael Jackson, di ba? King of pop, di ba? Yan ang tawag sa kanya. Sa Pilipinas, sa local tayo guys, sino ba yung the greatest action star o king of action star? Ang namayapa rin si FPJ, di ba? Kung sa comedy naman, si Dolphy. So maraming mga dakilang tao, di ba, na tinatawag sa kanilang larangan kung saan sila nakilala, di ba? Ay, sa pang-example, sa boxing, di ba? Si Manny Pacquiao ba? Si Mayweather? Si Muhammad Ali ba? O yung mga nakalaban niya? So, ang gospel kasi natin ngayon, pinag-uusapan ng mga apostol ng ating Panginoong Yesus. Sila Pedro, sila Saint Matthew, sila Santo Tomas, sila Judas, di ba? Kung sino-sino sa kanila yung dakila, di ba? Habang ang Panginoong Yesus ay nagkukwento na ang Mesaya ay mamamatay, di ba? Parurusahan, ikatlong araw ay muling mabubuhay. Subalit hindi nila naintindihan yung time na yun. At yun na nga, habang sinasabi ng Panginoong Yesus, nagtatalo-talo sila. Sino ba talaga yung dakila sa atin? Baka iniisip ni San Pedro, ako nauna kasi ako naunang tinawag, di ba? Sa akin yung closeness. Baka naman si Judas kasi nga sa ingat yaman, treasurer siya guys. Nung ng panahon ng ating Panginoon. So siguro kung tutuusin, titignan natin ang tsura ng ating Panginoon Jesus, baka medyo nabuisit siya, di ba? Ano ba naman kayo, pinag-uusapan yung kamatayan niyo, tapos kayo, pinag-uusapan niyo kung sino yung dakila sa inyo, di ba? Kaya hindi nakatiis itong Panginoong Yesus. At ang sabi niya, kaya ang sabi ng Panginoong Yesus, sabi niya sa Mateo chapter 18 verse 4, kaya nga, ang sino mang magpapakumbaba, katulad ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa paghahari ng langit. So, in case, di ba? Nagtaka lahat, di ba? Bakit bata, di ba? Bakit hinantulad ng ating Panginoong Yesus sa bata, di ba? Yung kaharian ng Diyos. Dahil ang mga bata, guys, unang-una, may mga batang masunurin, di ba? Pag inutos ng magulang, sumusunod yan. May mga ganyang bata. At yung bata kasi, mapagkumbaba, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Di ba? Yung mga bata, mapansin nyo, di ba? Magkalaro ngayon, tapos maya-maya, may umiyak. Nag-aaway sila. Tapos pagkatapos nila mag-away, umiyak, maya-maya maglalaro na naman sila. So, ganun ang mga bata. Kaya hinambing sa mga bata dahil mapagkumbaba nga sila. Kaya yun ang pinakadakila para sa lahat. At isa pa nga sinabi niya na kung gusto mo maging dakila, kailangan magpakababa o maglingkod ka, kalimutan mo ang iyong sarili. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya kung titignan natin, di ba, na kung ikaw nga ay gusto maging dakila, ay kailangan nakaka-inspire ka, di ba? Yung mga sinasabi mo, yung mga kinikilos mo, nakikita ng tao, tumutulog ka, di ba? Sa mga nangangailangan, masunurit ka sa mga magulang mo, di ba? Nagsasakripisyo ka para sa lahat. Kumbaga, yung kabutihang loob ang siyang umiiral sa iyo. Yan ang tunay na dakila. Kaya bago tayo maging dakila sa langit, guys, dito muna sa lupa, kailangan muna natin patunayan na mabuti tao tayo. Diba? Kagaya ng ating Panginoong Yesus na
na nagkatawang tao. Imagine mo, Diyos siya, di ba? Bumaba sa lupa, nagkatawang tao na hindi naman niya kailangan dapat gawin yan, guys, dahil sa kasalanan natin ay tinubos niya tayo, at dahil din siyempre pinakaano doon reason yung pagmamahal, di ba? Dahil nga hindi natin kayang tubusin ang ating mga kasalanan, nagpakumbaba ang ating Panginoon Jesus sa mismong sarili niya, ang kanyang inalay doon sa krus ng Kalbaryo, di ba? 2,000 years ago na parusaan sa hanggang sa namatay siya. So lahat po tayo pwedeng maging dakila, di ba? Basta kailangan humility lang. Inuuna natin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. Hindi ko naman sinasabi, guys, na parusahan mo ang iyong sarili, ayaw ni Lord John. Kaya nga sabi niya, di ba? Mahalin mo ang iyong sarili tulad ng pagmamahal mo sa kapwa mo. So ganun, kung mahal natin ating sarili, mahalin din natin ang ating kapwa. Lalo na sa ating mga pamilya, di ba? Yung nanay mo, tatay mo, kapatid, asawa mo, at lahat. Unahin mo muna sila. Pero huwag mo pabayaan sa sarili mo, guys. Kailangan nandun ka rin sa priority. Kaya yun po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, na maging dakila tayo, na ganyan din ang paghahari ng Diyos, katulad ng batang maliit na mapagkumbaba at masunurin sa utos ng magulang. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na malubhan ang karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa financial, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ano man ang iyong kahilingan, ay tsak yun ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog, na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ganon din po si Doc Willie Ong. Pagalingin niyo rin po dahil siya isang mabuting tao. Ipuhin niyo po, Lord, ang inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanilang karamdaman. Yakapin ng mahigpit, Lord. Alam naman po namin, gaano mang kalala ang sakit, ay walang imposible sa iyo. Kung iyong loloobin, ay mawawala ito at manumbalik ang kalakasan ng katawan. At ganoon din po, Lord, sa pamilyang nasira na nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakunawaan, sa taas ng pride, hindi nakakapatawaran, hindi nagpapakumbaba, ipuhin niyo po ang kanilang puso na magpatawad sa isa't isa at pagbigis-bigisin niyo po. Ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung kapatid namin, walang-wala, Lord. Kung hindi mo pambili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam, pambili ng gamot, ng pambaon ng mga bata, ay iniisip pa kung paano itatawid ang kanilang pamilya. So ang lahat ng tiniling kami, sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus, Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Diyos Santo. Thank you very much.